Sa baryo ng San Pulgas, iisa ang siguradong nangyayari tuwing sasapit ang gabi ng Sabado. May inuman sa bahay ni Marce at tsak na naroon si Bogart. Hindi pwedeng mawala si Bogart. Kapag wala kasi siya, parang kulang ang ingay, kulang ang tawanan, kulang ang kaguluhan. Siya ang tipo ng lalaki na kapag dumarating ay agad na sumisigaw. Oh, ayan na. May alak na ba? Parang tuyot na ang lalamunan ko eh. Masayahin si Bogart. Yan ang unang napapansin ng mga tao. Palatawa, palabiro, at walang kapaguran sa pagkukwento. Ngunit kapag tumagal-tagal ka sa pakikipag-usap sa kanya, doon mo makikita ang tunay niyang ugali. Mapanglait, mapanukso, at walang preno ang bibig. Hindi siya makontento hanggat walang napupuna sa kanyang kapwa. Kapag may bagong kainuman, Oh pare, ba't ganyan ngipin mo? Parang hagdan. Pataas tsaka pababa. Sali-saliwa. kapag may mataba, Ay grabe. Kapag sumakay ka sa bangka, lulubog agad. Sigurado yun. kapag may tahimik, Ano? Wala ka bang ambag? Baka naglo-loading ba utak mo ha? Huwag mo masyadong ipahalata na bobo ka. at kapag nagtatawanan ng iba, lalong ginaganahan si Bogart. Para bang bawat tawa ng ibang tao ay gasolina sa kanyang kayabangan. Alam ng lahat na masama ang ugali niya, pero pinagbibigyan pa rin siya. Dahil kapag siya ang nilait, ibang Bogart ang lumalabas. Isang beses, sinabihan lang siya na parang bulldog siya kung tumawa. Bigla siyang tumayo, pinagahagis ang mga baso at itinaob ang mesa. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Namumula ang mga mata niya at nanginginig ang panga dahil sa pagkapikon. Kung hindi pa siya napigilan ni Marce, may bugbugan na sana. At totoo naman, mukha talagang bulldog si Bogart. Palaging anganga, lawlaw ang mga pisngi, at kulubot ang balat sa muka, at tila hirap isara ang bibig. Kapag tumatawa, may tunog na parang ungol, kaya kahit gustong gumanti ng mga tao, pinipigilan nila ang sarili. Hayaan nyo na. Ganyan na yan eh. Palaging sinasabi ni Marce sa kanilang mga kainuman. Ang bahay ni Marce ay simpleng bahay sa gilid ng baryo. May maluwang na bakuran, puno ng mangga, at isang lumang mesa na naging saksi sa libo-libong baso ng alak na naubos na roon. Doon nagtitipon ng mga kalalakihan, pagod sa trabaho, pagod sa buhay, naghahanap ng sandali na makakalimutan ng problema. At sa gitna nila, palaging naroon si Bogart. Marce, ba't parang lalong naminipis buhok mo ah? Baka sa kakaisip mo yan. Hayaan mo, bibigyan na lang kita ng panotsa bukas. Sigaw niya minsan. Napailing na lang si Marce. Pre, tama na. Hindi na nakakatuwa eh. Uy, nagagalit ng may-ari ng bahay. Relax lang, biro lang naman yun eh. Sabay tawa pa ni Bogart. Pero hindi biro ang tama ng kanyang salita. May mga gabi na umuwi ang ilan na may daladalang pait. Hindi dahil sa alak, kundi sa panglalait mula sa bibig ni Bogart. Ngunit walang nagsasalita. Takot, pagod, sanay na. Hanggang sa isang gabi, may dumating na bisita. May darating akong pinsan ah. Galing Cebu, dito muna titira. Sabi ni Marce isang hapon sa kanyang mga kainuman. Dumating nga si Ricardo kinabukasan. Tahimik, maayos manamit, at may kakaibang tindig. Kapansin-pansin ang mga mata. Duling kasi yun, ngunit hindi lantaran. Kailangan mo pang titigan
bago mo mapansin. Pinsan, ito pala si Bogart. Sambit ni Marce bilang pagpapakilala kay Bogart sa kanyang pinsan. Ngumiti si Ricardo at tumango. Magandang gabi, pre. Tinitigan siya ni Bogart mula ulo hanggang paa. Hindi nagsalita, ngunit alam ni Marce ang tingin na yon. Pre, behave ka lang ha. Baka kung ano-ano na naman ang sasabihin mo. Ngumiti lang si Bogart. Siyempre naman. Wala naman akong ibang sasabihin ah. Nang gabing yun, naglatag ulit ng mesa, alak, pulutan, at tawanan. Tahimik lang si Ricardo, umiinom at nakikinig, hanggang sa nagsalita si Bogart. Kumpare, Sabay turo kay Ricardo. kanina pa kita tinitignan eh. Nagkatinginan ng mga tao. Lahat kinakabahan. Tanong lang, kapag nagdadrive ka ba, alin ang sinusundan mong kalsada? Kaliwa o kanan? May pilyong tawa pa sa mga labi nito. Pero tahimik lang si Ricardo. Oy, hindi gets? O baka dalawang sagot ang naiisip mo? Bogart, tama na. Saway ni Marce dito. Relax lang. Hindi ba, Ricardo? Dalawang kalsada ang nakikita mo, no? Ngumiti lang si Ricardo, ngunit malamig ang kanyang mga tingin. Sanay na ako. Mahinang sabi niya. Lalong ginanahan si Bogart. Uy, sanay na raw. Ibig sabihin, matagal ka ng ganyan? Hindi malaman kung saan ka nakatingin eh. May mga nagtawanan. May ilang napayuko. At doon, sa katahimikan ni Ricardo, nagsimula ang galit sa puso nito. Kinabukasan, maagang umalis si Ricardo. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, pinsan ha. Sambit niya kay Marce. Pasensya ka na. Hindi ko napigilan yung kumpare kong yun eh. Ngumiti lang si Ricardo. May mga tao talagang kailangang matuto. At may aral na hindi tinuturo ng salita. Pagdating na sa Cebu, binuksan niya ang lumang baul ng kanyang lolo. Meron doong manika, kandila, at mga nakasulat na orasyon. At doon, sa madilim na bahagi, sinimulan niya ang ritual. Tahimik ang gabi sa Cebu, para bang nakikiramdam ang paligid. Sa loob ng lumang silid ng kanyang lolo, nilapag ni Ricardo ang isang maliit na mesa. Doon niya inilatag ang mga gamit. Isang manika na yari sa lumang tela, kandilang kulay itim, at isang maliit na platito na may laway ng aso na kinuha niya mula sa nasagasaang aso sa kalye. Hindi siya galit, hindi rin siya nanginginig. Ang mukha niya ay payapa, ngunit ang mga mata ay may bigat. Hindi ko gusto ang ganitong klaseng paghihigante. Kaso, ikaw ang pumili nito eh. Bulong niya habang sinisindihan ng kandila. Pinatakan niya ng tunaw na kandila ang ulo ng manika. 1, 2, 3. Sa bawat patak, binibigkas niya ang orasyon ng kanyang lolo. Mga salitang hindi Latin, hindi Bisaya, at hindi Tagalog. Mga salitang mas matanda pa sa simbahan. Isinunod niya ang laway ng aso. Maingat, mabagal. Kung ano ang itsura mo, iyon ang makikita sa mga bawat magiging gawi mo. Kung ano ang asal mo, iyon ang iyong magiging anyo. Wika pa nito. Sa huling salita, hinipan niya ang kandila. At sa baryo ng San Pulgas, may isang lalaking biglang napahawak sa dibdib. Kinabukasan, nagising si Bogart na pawis na pawis. Ang init ah. Parang niluluto ako ah. Sumilip siya sa salamin.
Wala namang kakaiba. Pero yun ang akala niya. Sa maghapon, hindi siya mapakali. Parang may gumagapang sa loob ng katawan niya. Parang may apoy sa kanyang sikmura. Huwag ka nang uminom mamaya. Mukha kang may sakit eh. Sambit ng kanyang asawa. Arte mo naman. Mainit lang ang panahon. Iinom ako sa ayaw mo at sa gusto. Ngunit nang dumating ang gabi at nagtipon ulit ang mga kalalakihan sa bahay ni Marce, doon nagsimulang mapansin ng lahat ang kakaiba sa kanya. Uy pare, ba't parang ang dami mong laway sa bibig? Tumutulo nga mula sa gilid ng kanyang bibig ang laway niya. Ha? Wala yan. Sabay punas niya rito. Ngunit ilang minuto pa lang, muli na namang tumulo ang kanyang laway. At higit sa lahat, palagi siyang sumisinghot. Singhot siya ng singhot na parang aso. Sa ikatlong gabi, may naamoy si Bogart. Hindi pa bango, hindi rin pagkain, kundi basura. Nabubulok, parang patay na hayop. Napangiti siya. Pare, ano yun? Ang bango ah. Sabi niya habang naangisi. Nagkatinginan ng mga tao dahil hindi naman mabango ang amoy sa paligid. Bagkus ay napakabaho. Pero si Bogart, tuwang-tuwa pa. Lumalapit siya sa basurahan at sumisinghot. Grabe ka na, Bogart. Parang hindi ka na normal ah. Sambit ni Marce. Ngumiti lang si Bogart. Ngumiting may laway na tumutulo. At sa sandaling yun, may narinig silang ungol. Hindi malinaw kung galing ba kay Bogart. Ngunit alam nilang nagmula yun sa lugar na kinatatayuan nito. Hindi agad nagbago ang ugali ni Bogart. Sa kabila ng kakaibang nararamdaman, patuloy pa rin siyang nanlalait. Pare, kahit pangit ka, mas pangit pa rin yung katabi mo. Lalo na kapag sumisimangot. Sabi niya sa isang kainuman. Tumawa siya, ngunit ang tawa niya ay parang kahol. At doon nagsimulang gumanti ang mga tao. Hey Bogart, ba't ka ganyan? Parang aso ka na. Mukha ka ng bulldog. Tapos hindi mo pa mapigilang tumulo yung laway mo. Dati, suntukan agad ang sagot ni Bogart. Ngunit ngayon, nanginginig siya. Hindi sa galit, kundi sa takot. Dahil alam niya na totoo ang mga sinasabi ng kainuman. Lumalala ang sumpa. Mas lalong lumalawlaw ang kanyang pisngi. Mas lalo siyang nahihirapang isara ang bibig. Ang mga mata niya ay tila mas lumalabas, mas namumungay. May mga batang natatawa sa kanya sa daan at sinasabihan siya na parang aso. At isang gabi, napuno na si Bogart. Sinong may sabi? Anong gusto nyo? Suntukan? Ngunit sa halip na umatras, lumapit ang mga tao. Sobra na sila sa pagtitiis sa pag-uugali ni Bogart. Kung kaya't ng gabing yon, ginulpi siya ng mga tao. Walang awa, walang huminto, hanggang sa hindi na siya makatayo. Duguan at wasak si Bogart nang dalhin siya ni Marce sa bahay. Tinawagan niya ang pinsan. Ricardo, ikaw ba ang gumawa nito? Tahimik lang sa kabilang linya. Oo, ako nga. Sagot ni Ricardo. Ihinto mo na. Maawa ka. Pakiusap ni Marce. Sandaling katahimikan ng namutawi. Maawa? Naawa ba siya sa mga nilait niya? Dumating pa ang araw na dinalaw na ni Marce si Ricardo sa Cebu. Lumuhod siya. Pinsan, may pagkukulang din naman ako eh. Hindi ko siya napigilan na laitin ka. Ako na lang ang parusahan mo. Tumingin sa kanya si Ricardo.
Hindi ikaw ang problema, pinsan, kundi ang ugali niya. At hindi lahat ng sumpa ay tinatanggal. Sa kabilang banda, si Bogart ay hindi na bumalik sa dati. Hindi na siya nanlalait. Hindi na siya nagagalit. Tahimik na siya. Ngunit tuwing gabi, may naririnig ang buong baryo. Mga ungol na hindi humihinto. At sa ilalim ng punong mangga, may isang lalaking nakaupo. Tumutulo ang laway, nakatingin sa dilim. Parang aso na nakalimot nang siya'y isang tao.